Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y matatanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon, at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunod ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano yung nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawang kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay mga kakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panunumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinasabi ko sa inyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya mapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakita siya ng pangitain, at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at umuwi at naglihi si Elizabeth, at hindi ito malis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilagap ako ng Panginoon. Nilingap ako ng Panginoon
wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Pinupuri ka ng Panginoon sa Kristo. So, magandang umaga po, mga kapatid. At ngayon ay araw ng Biyernes, December 19. At ang ganda po ng ano natin ngayon, mabuting balita na ayon kay San Lucas. At ako'y ako'y nagagalak dahil ngayon ko pa lang po ito nabasa. Totoo po. Ngayon ko lang po ito nabasa. Although, alam ko naman po yung tungkol kay Juan Bautista. Ito yung mga magulang ni Juan Bautista yung tatay niya, yung nanay niya, si Zacarias at si Elizabeth. Alam ko rin na matanda na silang dalawa, at alam ko rin na baog si Elizabeth. Pero hindi ko alam nasa isa pala si Zacarias bilang isang saserdote at siya nakakapagsalita at nakakarinig. Siyang alam ko PPR, parang gano'n, may kapansanan siya. Pero dahil yun pala sa sinabi ni Gabriel, yung anghel, na dahil hindi kagad siya naniwala, kaya siya napipi at napingi hanggang hindi pa isisilang si Juan, tsaka bago babalik yung kanyang pagsasalita. Napakaganda. Alam naman po natin na si Juan Bautista ang naghanda ng daan ng ating Panginoong Jesucristo, na lagi niya sinasabi na meron dadating sa akin na nakahihigit. Ayun, lagi niya sinasabi na ako ang maghahanda ng dadaanan niya, na itong tao na to ay napakadakilan na kahit ako mismo ay walang karapatan na humawak or hawakan ng kanyang sandalyas. Diba yung ginagamit ng tsinelas. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito upang malaman ko ang mabuting balitang ito at may pahayag ko po. Nga po ay bigyan niyo ako palagi ng ito pagkakataon upang mamangha at sumaya sa aking pagbabasa sa inyong banal na aklat, sa inyong banal na salita. Nawa po ay kayo po ang laging muna. Maraming salamat. Hindi ko alam yung magiging expression ko about sa nalaman ko, at nakakataba ng puso, dahil alam naman po natin na ang salita ng Diyos ay higit na nakakabusog kaysa sa pagkain kinakain natin. Kaya maraming
Maraming salamat po.